Good morning. Magandang umaga po sa mga kapwa natin at sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. Magandang umaga. Ay, nako. Napakabilis ng araw. Ngayon po ay Biyernes na naman at ilang araw na lang papasok na itong Pebrero. Yung mga nag-aantay nung araw ng mga puso, Valentine Day. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay nyo sa aking pagla-live dito sa aking channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol po sa pamahalaan. Opo, ito isi-share ko sa inyo upang malaman natin na tayo kahit na anong ikaw ay tao na narito sa mundo, ikaw ay sa isang bansa, ikaw ay nasasakop po ng pamahalaan. At ang pamahalaan ito ay hindi tao po ang nagtatag. Tayo lang po nangangasiwa. Ang Diyos po ang nagtatag ng pamahalaan sa isang bansa. Upang magkaroon po ito ng kaayusan. Opo. Magkape po muna tayo kasi tulad nga ng lagi kong ikinikwento sa inyo, kakahatid ko lang po nung aking apo sa school. Opo, sa kanyang school. Ngayon parang pagsusulit nila ngayon. So, ang ibig sabihin ng pagsusulit, nila ngayon, test. Ito, kasi 2 days po yan, 2 araw na kahapon at ngayon. 2 days po yan na test nila. Ewan ko sa ibang school kung ano nila ngayon, activities o ginagawa. So, itong pag-uusapan natin, kung may tatanong nyo sa akin, ito nga ba ay nasusulat sa Biblia? Opo, kasi dito naman po sa aking pagbabahagi sa inyo, wala naman po akong ibinabahagi na patungkol sa yung kalooban ko. O bagamat minsan nasasama ako, nagiging isang testimony o patotoo sa inyo. Pagkat dapat ikaw ang testimony, ikaw ang patotoo sa mga pangyayari o sa mga ginagawa na kabutihan ng Diyos. Dapat tayo yun. Opo, tayo yun. Hindi po ibang tao ang gagawin nating referensya. Yun nga, inuulit-ulit ko doon sa mga nagtuturo. Huwag po tayong gagamit ng referensya ng sanlibutan. Mas mainam po tayo. Opo, tayo. Kasi tayo yung sumusunod sa Diyos kung ano po yung nangyayari sa buhay natin. So dito po, yung sinasabi ko po sa inyo, yung binabahagi ko na tayo ba ay merong kasama po ba tayo bilang isang Kristiyano? Kasi maraming Kristiyano na hindi alam kung paano tayo makikiisa sa pamahalaan o sa sanlibutan. Opo, paano natin ikakabit ang ating pagiging Kristiyano? Opo. Kasi merong ibang Kristiyano katulad nung nangyari nung nakaraang taon. Yung isang malaking grupo, sila ay nagrally sa Quirino Grandstand. Opo. Quirino Grandstand at yung kanilang rally tinawag na kapayapaan. Pagpapakita ng kapayapaan. Pero yun po ba ay ganun ang nangyari? Kasi pagka iba pang nangyari, hindi ito para sa Diyos. At saka, ang dinadala nyo ay hindi para sa Diyos. Kasi kung para sa Diyos ang dinadala nyo at kapayapaan, tama yun. Okay po yun. Hindi po ako tutol dun sa pagrarally nyo. Para sa pinakikita nyo na kayo'y nagiging pumapagitna kayo sa isang magulong politika na nangyayari dito sa ating bansa. Subalit, ang nangyari po ay meron pong mga politiko na
nagsalita doon sa kanilang activities o yung ginagawa nilang programa na kapayapaan. Oh, di po ba? Ito po ay hindi para sa Diyos. Opo. Kung pag-aaralan nyo. So sabi dito, at babasahin ko muna to kung ano nga ba yung ating tuntunin o yung ating pakikiisa sa pamahalaan sa gobyerno. Ito pa ay matatagpuan sa Roma 13 at talatang 1 hanggang 6. Hanggang 6 po. Opo. Ay, hanggang 7 po. Hanggang 7 po. Excuse. Sorry po. Ito po ang sabi po rito, everyone must obey. Babasahin ko muna po sa English. Pasensya na kayo kasi ako ay nag-aaral po ng English. Opo. Everyone must obey state authorities because no authorities exist without God's permissions, and the existing authorities have been put there by God. Whoever opposes the existing authority opposes what God has authorized, and anyone who does so will bring judgment on himself. For rulers are not to be heard by those who do good, but by those who to do evil. Would you like to be the unafraid of those in authority? Then do what is good, and they will praise you, because they are God's servants working for own good. But if you do evil, then be afraid of them, because their power no punish is real. They are God's servants and carry out God's punishments on those who do evil. For this reason, you must obey the authorities, not just because of God's punishments, but also as a matter of conscience. Verse 6, that is also why you pay taxes, because the authorities are working for God when they fulfill their duties. Last verses, pay them that what you own, then pay them your personal and property taxes, and shows respect, honor for them all. Hallelujah. Ang sabi po rito, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. So, sinasabi dun sa binasa ko, dahil ito yung ating isi-sharing sa inyo, pag-uusapan natin. Dito sa mundo, kay ano ka mang bansa, wala pong pamahalaan na hindi po galing sa Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo. Magtinapay muna tayo. Puso ulit sa kape Thank you, Lord. Ang lahat po ng pamahalaan dito sa mundo ay galing po sa Diyos. Siya po yung nagpasimula niya. Kaya po, umapapuna po natin sa Old Testament. Kung familiar kayo ng maihango ni Moises yung mga Israelita doon sa Egypt, nagpanibagong po sila pagbubuo upang sila maging isang bansa. Itinuro po ng ating Panginoon, kung babasahin niyo po yun, yung 5 aklat ni Moses na yun itinuro ni Yahweh kasi yung pangalan sa Old Testament ng ating Diyos pinangalanan nilang Yahweh. Itinuro ni Yahweh yung kung paano magbuo ng pamahalaan. Opo. Itinuro niyo po. Kailangan merong ganon. Kailangan merong ganon. Basahin niyo po dun sa Old Testament. So dito po, ano sabi po ng nabasa natin ni Apostol Pablo, ang sulat niya sa taga-Roma, mga Christian po sa Roman.
walang pahamalaan na hindi po nanggaling sa Diyos. So, lahat po ng pahamalaan, galing po yan sa Diyos. Opo, kaya, ang isang pahamalaan po, katulad dito sa ating bansa, sa bansa Pilipinas, yung sinusunod natin na namumuno rito sa pahamalaan, ang Diyos pong naglagay niyan. Kaya mabuti yan, kaya masama yan. Kasi, ibinoto natin inilagay sa puso natin, sa isipan natin, ng Diyos, kung sino yung gusto natin. Opo, hindi po yan hindi po yan yung gusto ng Diyos. Tayo po yung may gusto. Opo, tayo yung may gusto. Binigyan tayo ng kaisipan, binoto natin ng isang leader. Kaya nga nung mga nakaraang administrasyon, di ba, may umupo na, hindi na ako magiging ipokrito. May umupo na hindi tama yung panunungkulan sa pamahalaan. Opo. Ang isang hindi tama, ang nakikita ko, hindi ko alam kung ano man ang ginawa niya, nagkumuha siya ng pera, hindi po. Ang nakikita ko po, mismo sa bibig niya, ay ako'y naging saksi ang pagpapatay niya po ng tao at ang pag-alipusta niya sa Diyos, yun po yung nakikita ko. So, hindi siya naging maayos na leader ng ating pahamalaan. Opo. Kaya masama, kaya mabuti, maluluklok ka dyan. Subalit, meron kang responsibility na dapat na upuan mo sa isang pamahalaan. At kapag kayang responsibility, hindi mo yan naitama sa iyong panunungkulan, ikaw ay mananagot. Opo. Mananagot ka sa Diyos. So baka dito pa lang sa lupa, nagkakaroon ka na ng suffering. Opo. Ikaw ay nagdudusa na. Ganun po yan. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Opo. Kung titignan nyo doon sa mga itinalaga ng Diyos na mga hari, kasi ang una naging hari ng Israelita ay si Saul. Pag-aralan nyo po kung ano pong nangyayari doon sa mga hinihipo niya o sa mga pinipili niya, hinihirang niya bilang maging hari ng mga kapanahunan na yun. Opo. May masasama po, may mabubuti. Opo. So, ang ibig sabihin, nandito tayo sa pahamalaan, ano ba ang tungkulin nating mga Kristiyano o hindi Kristiyano dito sa ating pahamalaan? Ang sabi ron, ipagpapatuloy ko kaya nga, ang lumalaban sa pahamalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan, gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ano ang sabi? Dapat daw sumunod tayo sa inuutos ng pahamalaan. Yung mga batas ng pahamalaan ang dapat natin sundin. Kapag tayo ay lumabag dito, ang sabi ng banal na kasulatan, lalapatan tayo ng parusa. Opo. Number 1, kung ano man yung kaparusahan na ginawa ng tao dito sa mundo, ilalapat sa atin. At pangalawa, ang huling-huling parusa na aabutin mo ay yung parusa ng Diyos. Hallelujah! Ito po yung katotohanan. Kaya yung mga tao na ikinikwento ko nga sa inyo nung kanina, mali po yun. Opo, nagpatawag tayo ng mga tao. Napakadami ng tao ang dinamay mo. Ang mga taong ito naman hindi mo na nila pinag-isipan kung tama. May Biblia naman. Sinasabi nyo na kayo ay Kristiyano. Na kayo ay ligtas na dahil kung sasapi sa inyo ay may kaligtasan. Ito isang malaking kongregasyon. Opo. Hallelujah. Subalit ano ang ginawa nyo sa Crino Grandstand? Yung mga tao na ikaw leader ka ng hinikayat mo sila na magpunta sa Crino Grandstand. Ano ang ginawa nyo ron? Hindi nasunod yung layunin nyo. May mga politiko ron na pinagsalita nyo. Siniraan pa yung leader ng pamahalaan. Siniraan pa. Ito ba ay tama?
Tanong ko sa inyo, kung meron kayong maayos na kaisipan, ito ba ay tama na ginawa nyo? Meron kayong katuwiran, hindi nyo raw alam. Alam nyo, bilang isang nagseset ng isang program, so alam nyo yung mga taong dapat na magsalita dyan, at hindi nyo hahayaan na magsalita yung tao na hindi naman new ka-member. O, kahit na ka-member nyo, kung hindi tama ang sasabihin, hindi nyo pagsasalitain dyan. Dahil ang focus at purpose ng inyong pagrarally dyan ay para sa kapayapaan. Hindi para pasiklabin ang damdamin ng tao. Hallelujah. Alam nyo, iba po yung nangyayari ngayon ng yung mga relihiyon. Ang mga relihiyon ngayon, sa nakikita ko, nakikialam na. Hindi masama makialam kung tama ang pakikialam mo. Opo. Yung mga relihiyon ngayon na involved sa ganito. Sabi ko nga sa inyo, ang isang kapangyarihan ni Satanas, number 1, ang pera. Pangalawa, flesh. Ano ang flesh? Kasama rito yung babae. Kapag hindi ka nakuha sa pera, kung mahina ka sa babae, hanggang doon sa pinakamahinang kahinaan mo, pagkain, o mga bagay na karangyaan, diyan ka itatrial ni Lucifer. So, ganyan ngayon ang nangyayari. Opo. Di po ba, merong isang big time na religious group, nakakulong ngayon. So ano yung nalantad sa kanya? Napakarami niyang pag-aari. Opo, nagpatayo pa siya nitong napakalaking kung tawagin ni kingdom. Meron siyang mga helicopter, ilan ang mansion niya. Ito ba ay isang tunay na lingkod ng Diyos? Ano ang sabi sa katuruan? Caretaker lamang tayo rito. Ano mang makukuha natin na biyaya, ito ay ibabalik natin sa mga tao. Opo, sa mga taong nangangailangan. Ito po yung layunin ng Diyos. Hindi yung magpakasarap po tayo. Hindi lang yun. May mga nakuha pa mga baril. Bakit ka bibili ng baril? Ano ba, magtatayo ka ba ng isang kasundaluhan, sarili mo para protektahan ka talaga? Hindi po tama ang nangyayari. Subalit ito'y nakakaroon ng pangangatuwiran. Maling pangangatuwiran. Ganun talaga. Opo. Sumama ka na kay Lucifer. Kaya iba na yung pananaw mo nung una. Nung una, mahal na mahal mo ang Diyos. Pangalawa, nang ikaw hayahay na, nakalimutan mo na ang Diyos, ang sinusunod mo na ay yung sarili mo. Ganyan na nangyayari ngayon sa isang malaking kongregasyon din na nai-involve sa bilyon-bilyon na pagnanakaw. Opo. Kasi may kasabihan nga tayo, kapag ka walang usok, walang nagsisigaron, wala kang makikitang usok. So, siyempre, may nagpasimula niyang usok na yan. Ano ibig ko sabihin? Di ba? Nagsalita yung isang kontratista ng Bulacan. At ito naman ipinakikita lagi sa picture na laging kasama niya. So marami siyang deny dito sa taong ito. So nung maimbestigahan, lumabas ang pangalan niya. Ito ba yung pagiging Kristiyano natin at pagsunod natin sa pamahalaan na pakialaman natin yung hindi dapat sa atin? Brother, kinain ka na rin ba ng sistema ni Lucifer? Kaya ako, ang dalangin ko sa Diyos, mga kapatid ko,
Hindi ako magiging ipokrito sa inyo. Mahina rin ako. Opo, mahina rin ako. Mahina po ako. Kaya ang dalangin ko sa Diyos, Panginoon, ibigay mo lang yung sapat para sa akin. Para ako'y mabuhay. Kung magkakaroon ako ng maraming pera at makakalimutan kita, ano ang saysay ng buhay ko? Wala pong saysay ang buhay natin. Maari ngayon, masarap po. Kung marami kang pera, masarap ang dinadanas mo. Nagagawa mo lahat ang gusto mo, nakakain mo. So, iyan naman ang isang hangarin, a desire ng ano natin, ng buhay natin. Ang makakain ng masarap, patikman natin, makapagliwaliw, mabili natin ang gusto natin. Yan po yung desire ng ating heart. Opo. Pero ako, ang aking dalangin, iba ang desire ko. Yung sinasabi ko kaninang desire, yan yung napakamataas na desire. Opo. Isang desire na kung paano si Lucifer bumagsak din. Gusto ni Lucifer, kailangan sambahin din siya. I-worship din siya. Yan po yung kaya bumagsak si Lucifer dahil siguro nagkakaroon siya ng inggit. Kasi siya alam niyo ba si Lucifer isa siya sa pinakagusto ng Diyos. So lagi siya kasama ng Diyos. Nung makita niya siguro wino-worship ang Diyos, naiinggit siya. Kaya yung naging desire ng puso niya, kailangan ma-worship din ako. Kailangan worshipin din ako, sambahin din ako. Sapagkat ako'y isang anghel na malapit sa Diyos. Opo. Kanya ano sabi doon sa Old Testament, siya'y nagmataas. Nagmataas po siya. So ganun din tayo mga tao ngayon. Itong mga leader ng kongregasyon na hindi nila alam na caretaker lamang po sila ng pera na pumapasok sa kanilang congregation. So wala silang maisip dahil nandiyan na yung pera, katakot-takot na. So magpapakasarap na sila, kakain na sila kahit yun na yung member nila. Nagiging tapat sa lalab offering, sa pagtatayt na sinasabi nyo. Subalit kayo kain lang kayo ng kain. Yung mga member nyo nagtatapat. Kahit walang makain, makapag-silbi lamang, makapag-tayt lamang, makapag-ikapo. Kayo kain kayo ng kain. Nagpapakasarap kayo, bumibili kayo ng magandang damit. Hindi nyo iniisip na yung pera na itinatayt nyo, nilalab offering, ay ibabalik nyo rin yan sa mga tao na alamin nyo kung sino yung mga nabubuhay ng kahirapan. Yan po yung function. Yan po yung gawain. Hindi po yan para sa inyo at magpatayo nyo ng malalaking Hindi po. Sapat na para magkaroon kayo ng isang pinagsasambahan nyo na isang templo. Huwag niyong ubusin ng pera sa hindi mapapakinabangan na mas mahalaga. Mas mahalaga ang buhay ng tao. Mas mahalaga ang ikay makatulong sa kapwa mo. Dahil yan ay buhay. Dahil yan ay ginawa ng Diyos. Kapag ikay nakatutulong sa may buhay na tao, dakila ka. Hallelujah. Kaya nga po sabi dito, yung mga tao na hindi sumusunod sa pamahalaan, magkakaroon po sila ng pananagutan. Mapaparusahan po sila. So, brother and sister, mga kapwa ko, ito po ang katotohanan na sundin po natin ang pamahalaan, ang itinakda ng pamahalaan. Sumunod po tayo, huwag po natin labanan. Dahil ang sabi rito, kung nilalabanan natin ang pamahalaan na nakapaloob dyan, ang isang nagli-leader sa pamahalaan, hindi po yung tao ang nilalabanan natin, kundi ang pamahalaan na itinatag ng Diyos. Mananagot kayo sa Diyos. Opo. Mananagot. Wala namang hangarin. Lalo na ngayon, sa panahon na to, lumalaban sa pamahalaan.
Pag-aralan nyo, ang hangarin ba nila ay para sa kabubuti? Hindi po, pang personal lamang para sa kanila. Ang hangarin nila. Na dinadamay nila yung mga tao. For the people daw. For the people yung kanilang ginagawa. Yung kanilang activities o yung kanilang nais na iparating sa pamahalaan, pagtanggal. Oh. Kung ikaw ay kaisa ng pamahalaan, hindi ganyan ang iyong magiging reaction. Opo, sasabihin mo lang sa pamahalaan, bakit ganito? Ano ang purpose mo? Tanggalin. Meron tayong batas na dapat matapos ng isang nagli-leader sa isang pamahalaan, ang 6 na taon, tatanggalin mo na sila. Ibinoto ng tao yan. Meron tayong panahon para tapusin nila ang kanilang paglilingkod. Dahil hindi kayo makapag-antay. Sa hangarin yung hindi naman talaga for the people. Sinasabi nyo lang, dinadamay nyo for the people tong aming ginagawa. Mali po yan. Kaya po ako, isinishare ko sa inyo kung paano ba tayo makiisa sa pamahalaan. Opo. Kung meron tayo hindi nagugustuhan sa pamahalaan, makiisa tayo. Sabihin natin, sa nakaupo sa pamahalaan, hindi tama ito. Para ma-correct. Hindi yung, ang desire nyo tanggalin. Hindi po ganyan. Kristiyano ka man, o hindi ka Kristiyano, pinapaalalahanan po kita. Hindi po ganyan ang way. Hindi po ganyan ang pamamaraan upang makiisa ka sa pamahalaan. Kung merong isang hindi mo nagugustuhan sa pamahalaan, open ang pamahalaan. Sabihin mo sa pamahalaan na mali ang inyong ginagawa. Hindi yung gusto nyo tanggalin. Hindi ko alam kung bakit, ano ang kanilang hangarin. Bakit gusto nila tanggalin ang namumuno sa isang pamahalaan? Hindi po bagamat doon din kayo lumalaban doon sa leader na nakatalaga dyan sa pamahalaan, higit sa lahat, ang nagtatag ng pamahalaan ay nilalabanan nyo. Ang sabi ng Diyos, kayo'y mananagot. Mananagot kayo sa Kanya. Hindi lamang po sa batas ng tao, kundi sa Kanya. Dahil ang pamahalaan ay tinatag ng Diyos upang magkaroon ng kaayusan. Unawain nyo po, kaayusan po. Hindi po ang isang kaayusan ay para tanggalin ang isang nagli-leader. Meron po yan tamang panahon para siya umalis dyan at bumoto ulo tayo. Bumoto tayo, magtalaga tayo ng isang nararapat na gusto natin. Na nalalaman natin na ito'y makagagawa ng kabutihan. Sa totoo lamang po, wala po ako nakikita ngayon sa ating hindi po ako sa totoo lang, hindi po ako makamarkos. Aaminin ko na po sa inyo. Noong magkaroon ng eleksyon ng presidente, ang binoto ko po si Pacquiao. Ayan si Pacquiao po, binoto ko. Si Pacquiao po. Ito ipinangampanya ko. Maging dito sa mga kagrupo ko sa tennis court. Kay ano ka mga profesyon ka, kay abogado ka man. Ano ko yan, ikinampanya ko si Pacquiao tayo. Maging sa pamilya ko, Pacquiao tayo. Ipinangampanya ko. Hindi po ako makamarcos, tatandaan nyo. Opo. Pero, nang umupo na po si Marcos, nagsimula na po siyang magtrabaho sa kanyang panunungkulan, nakita ko po yung kanyang ginagawa. Dapat marunong po tayong sumaksi. Opo, marunong. Huwag nating i-compare yung ating sarili. Tignan natin kung tama yung ginagawa ng isang nakatalaga dyan. Mabuti naman po yung ginagawa niya. Mabuti po. Bagamat hindi tayo 100% na tayo ay straight. Subalit, mas nakalalamang po yung ginagawa niya ay mabuti. Opo. Mabuti po yung ginagawa niya. Ipinahuhuli niya yung mga taong may kasalanan sa gobyerno. Opo, inaayos niya ang ating gobyerno.
Pinauunlad niya ang ating bansa sa pamamagitan ng kanyang karunungan na ibinibigay din ng Diyos. Opo. Alam niyo po ba, sa araw-araw, isinasama ko sa dalangin ko ang ating presidente upang bigyan siya ng kaalaman, upang bigyan siya ng kaalaman ng Diyos na maisaayos niya ng mabuti ang bansang Pilipinas. Kaya yan po, mga kapatid ko, sa araw ng Biyernes na to, ang sharing ko sa inyo, kung mapupunan nyo, maging ang ating Panginoong Jesucristo, ay doon sa mga iba pang pages doon sa Mateo, nagbubuwis sila. Opo, nagbubuwis sila. Hindi sinasabing kung anak na Diyos, hindi sila nagbubuwis. Ipinakita, nagbuwis silang dalawa ni Peter. Opo, upang sa pakikiisa sa pahamalaan, pagsunod nila sa pahamalaan. Ito ay isang pagpapakita na hindi sila sumasalungat sa pahamalaan. Bagamat yung pahamalaan na yon na sinakop ng Roma yung Israel noong time na yon, sila ay nagbubuwis pa rin kay Haring Caesar. Kay Haring Caesar, nagbubuwis pa rin sila. Pero si Haring Caesar kung tatanungin kayo, mabuti bang hari na sumakop dun sa bansang Israel? Yun po ang pero ginagampanan ng ating Panginoong Hesus ang pagsunod niya sa pahamalaan. Dapat ganun din po tayo, mga tao, Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, dapat susunod tayo sa itinakda ng pahamalaan. Hindi po yung itinakda ng kagustuhan natin. Maraming salamat po sa inyo sa araw na ito ng Biyernes. Sana po itong aking ibinahagi sa inyo, itong ating pinag-usapan, makatutulong sa inyo upang malaman nyo yung katotohanan. Maraming salamat po. Ako nga pala si Kuya Dolpo na naglilingkod sa Diyos. Opo, naglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po.